Podcast Network Asia. This episode may include topics, references, or discussions around sexual assault, domestic violence, stalking, physical violence, or subject matters that may be disturbing to some of our listeners. We do acknowledge that this content may be difficult. We also encourage you to care for your safety and well-being. With us being stuck at home, most of us have gotten bored of scrolling through our social media. Same people on our feeds, same ganaps, same everything. Sometimes, I find myself staying all day long with my two favorite apps, Netflix and YouTube. Have a social media break and grab yourself a snack with Globe Prepaid's Go Plus 99. With just 99 pesos, you can now have 16 gigabytes of data to start your binge watching and own the moment with the data of your choice. With Go Plus 99 with Go Watch, you can get a total of 16 gigabytes of data. That's 8 gigabytes for all the sites to do what you need, like listen to this podcast. And 8 gigabytes of data for apps that you love. At di lang yan, you can get unlimited text to all networks for 7 days. Register to Go Plus 99 via the new Globe One app or GCash or dial *143 number sign on your phone. Break free from your daily grind with Globe Prepaid's Go Plus 99 Go Watch promo. Hello guys, what's up? Welcome back to Stories Philippines Podcast. Ako ang inyong host, si Paul. Welcome to the very first Pinoy Horror Story Podcast. Maraming salamat po sa mga nakikinig sa atin. At kung bago ka pa lang, don't forget to follow us sa Spotify. At pindutin mo na rin yung bell button. At mag-subscribe ka na rin or pindutin mo yung subscribe o follow kung saan ka man nakikinig na podcast app sa Google Podcast, Apple Podcast, at kung saan-saan pa. At kung nais mo magpadala ng iyong kwento, mangyari lamang na sumulat sa ating mga social media accounts na nakalink sa ating description at sa ating email address. Babasahin natin lahat yan. So ano nga ba yung topic natin ngayon? Ang topic natin ngayong episode na ito ay may kinalaman sa mga pangitain or mga vision or mga, ano ba ito? Tawag dito, prediction, mga, basta ganoon, pangitain, mga dreams siguro, or mga abilidad na makakita ng, kadalasan kasi hinaharap to pero may mga vision din na nakita nyo yung mga nakaraan na nangyayari. So, marami yan, maraming mga explanation dyan, pero hindi naman tayo expert dyan at magbabasa lang naman tayo ng kwento at magre-react tayo. So, huwag na nating paligoy-liguhin pa. Halina, pakinggan natin ang una nating istorya dito lamang sa Stories Philippines Podcast. Isa-summarize ko na lang para magets nyo po yung tanong ko. Here it goes. Nangyayari kasi ito kapag may mga relatives akong malapit nang mawala dito sa mundong ibabaw. Most of the time, nananaginip ako ng hindi maganda tungkol doon sa specific na person na yon. At first, mananaginip muna ako ng mga bangka or barko. Tapos, dagat. At ang sabi ng mama ko, kapag ganun daw, it means luha at kabaong. Sa probinsya kasi ng mama ko, ganyan ang mga kasabihan. Kaya, kapag ganyan, nagsisimula na kaming ma-worried ni mama kasi baka may magkakasakit or may malubang sakit na yung taong yun o ilang araw na lang ang itatagal niya.
Siguro mga 3 to 4 months na ang nakakalipas na nagkinip ako ng tungkol sa tiya ko. Nung time na yon, wala pa akong idea na may sakit na siya. So ang napanaginipan ko noon is may kasama daw akong nakasakay sa bangka tapos nasa gitna kami ng dagat, out of nowhere. Sunod, yung dream ko, may pinuntahan daw akong lamay at ang nakalagay daw doon sa ribbon, siya na. Malalaki yung size. Yung usually na sinusulatan ng name ng mga kamag-anak at itidikit sa kabaong, mga ganon. Ang nakalagay doon na yung middle name na dinadala ko. Very alarming talaga. Tapos tumawag na si mama sa probinsya nila. And na-confirm niya na may sakit nga ang tiya ko at dinala na sa ospital pero walang findings ang doktor. Ayaw naman magpadala sa albularyo or faith healer because I don't know the reason why. Lumipas ang 1 week. Bigla na lang akong na-distract sa ginagawa ko at balisa ako kasi may bigla ang vision ako na may mga umiiyak na tao. Tapos may isang babae na nakaupo sa wheelchair na color pink. Color pink ang damit. Tapos ang setting is nasa ospital siya pero blurred ang mukha ng woman in pink. Yun ang first time na bukod sa panaginip ko may biglaang vision ako. Pagkalipas ng 3 araw binalita sa amin ng isa ko pang tiya na wala na raw si tita. Sobrang distracted ako ng mga time na yon kasi first time nangyari sa akin yung ganun. Para bang pinahiwatig na gusto na at malapit na siyang kunin ni God. Tapos nakakakita rin ako ng mga di natin katulad. Yung titignan mo ng matagal tapos pagpikit lang ng mata mo saglit, wala na sila. Pero hindi ko nakikita ang mukha nila, katawan lang at maiso at mga suot lang nila. Ang tanong ko po, posible po bang may kakayahan ako? At kung meron man, ano po kaya ang klase yun at bakit meron po akong ganong kakayahan? Sana po ay masagot ninyo ang tanong na ito. Salamat po, Ikwi, sa inyong story at inyong question. Maaaring meron kang ability na God-given to warn people na in case, no? To see the future then na that person was at the nasa ang tawag doon yung bingit na or nasa sunset na ng kanyang life, 'di ba? Mga kasi naalala ko din yung mga bangka yung kinuwento mong vision parang naalala ko yun sa mga Egyptian mythology or Egyptian mythology yung may mga bangka, yung afterlife kumbaga, yung sa tawag doon Gods of Egypt kung nakapanood kayo or napanood yun yung pelikulang yun, gano'n. Maaaring meron kang ability na consult kayo sa isang pastor or sa kung saan man kayo may kilala dyan na religious figure. Tapos consult nyo kung ano talaga yung ganyan. Kasi minsan din, no offense, pero minsan din yun parang nilalagay sa mind natin ng enemies. Tapos paniniwalain niya tayo na may may abilities, mga ganyan. And then, yun nga, nagkasakit. Sila rin yung mag-harm dun sa taong yun. Tapos, para to spread lies and deception din sa humanity. Yun nga, diba? So, yun. Mas maigi, yung talagang pangontra dyan is yung, natin, yung faith natin. Prayer life. Don't forget to pray. Ayun yung pangontra talaga sa ganyan. So, kung vision man siya, kung God-given vision man siya, what will you do? Ano yung pamamaraan? Paano mo Ang hirap din ang hirap ganyan.
Sasabihin mo, uy, mamamatay ka bukas, ganyan. Ang hirap ng ganon. So, rin, depressing din on your part. Ayan, nakaka-overthink. So anyway, thank you for that. At ito po, next, ano na tayo? Next story na tayo. Masamang pangitain ang ngipin. Hello po, it's me, Naya. Sana i-hide nyo na lang ang identity ko. Okay, so here's my story. Alam nyo ba dati, hindi ako naniniwala sa mga ibig sabihin ng panaginip. Like mga ahas, mga pugot na ulo, or kung ano-ano pang meaning ng mga iyon. Not until ako mismo ang naka-experience noon. One time, nanaginip ako na natanggal raw yung ibang ngipin ko. Pero hindi naman lahat. Tapos kinaumagahan, nabanggit ko yun sa mami ko. Tapos ang dami nila. Ang sabi, masama daw yun. May mga mangyayari daw. Kumagat daw ako sa matitigas na bagay or sa kahoy or bakal ba. Basta ganun daw yung gawin ko. Tapos ako naman si tanga, hindi ako naniwala. Kasi ba't ako maniniwala hindi ko pa nga siya tested. Pero dahil masunurin nga ako kumagat ako sa double deck namin. Di ba bakal yun at matigas. Yung hawakan sa itaas, doon ako kumagat. Kaya na-lesson yung nangyari sa akin. Papunta na ako ng school noon. Tapos ganito yung nangyari mga beshi. Nahulog ako sa hagdan. Ewan ko ba kung connected yon o ano. Tapos mula sa second floor ng school namin, may bumato ng mineral water tapos nabasa ako mismo sa ulo. O di ba? Malas-malas. Hindi naman ako napilayan. Yung pitan ko lang talaga yung napuruhan. Umuwi ako noon sa sobrang sakit nga ng aking likuran. Nasermonan pa ako sa bahay kasi sabi sa akin ng tigas nga daw kasi ng ulo ko. Di ako marunong makinig. Sabi-sabi kasi nila pag ngipin daw ang panaginip, it's either maaksidente or mas malala pa. Ang hindi ko lang na-experience mismo is yung sa tita ko na naginip din siya ng ngipin noon. Hindi niya binanggit kina mami. So ang nangyari nga na-aksidente siya. Di ko alam ang exact na nangyari pero ang sabi na sobrahan ata siya ng pag-urong sa kanya. Yung paa niya nahiwa dun sa, alam nyo ba yung stainless, yung parang bakal na bubong. Pero yung pahaba, dun na lang. Yung parang makapal na blade nahiwa yung paa niya. Dinala siya sa ospital tapos yun parang doon pa lang niya kinuwento na nanaginip siya na natanggalan siya nga ng ngipin. Di ko alam if maniniwala kayo pero para sa akin mas mabuti na yung sigurado. Kasi sabi din nila pag kumagat ka ng sobrang diin sa matitigas na bagay after mo managinip ng ngipin or natanggalan ka ng ngipin, pwede daw malesen ang pwedeng mangyari sa'yo o malipat sa iba. Kasi sa kaso ng pinsan ko, alam niya daw yun kaya sumunod siya. Nung nanaginip siya na natanggalan nga siya ng ngipin, kumagat siya sa lahat daw ng bagay na matigas na nakikita niya like mesa or kung ano-ano pa. Ang nangyari is after 2 days, inatake sa puso si lolo. At lahat kami noon umiyak kasi nagulat din kami sa nangyari. Akala namin is nakakatulala lang si lolo sa upuan niya. Tapos ayaw lang mamansin. Buti na lang itong isa naming pinsan pinansin talaga si lolo. Ayun, lumapit. Tapos nakapa niya na parang antigas na ni lolo. Tapos di na gumagalaw. Yung pala inatake na nga. Buti daw naisugod namin sa ospital agad kung hindi baka wala na raw si lolo. Mas okay na nakakasigurado totoo man o hindi, magdasal at sundin na lang ang payo ng matatanda. So thank you for that story. Marami rin ako narinig na ganyan, yung mga about sa ngipin-ngipin. Hindi ko alam pero ganyan nga, related nga daw, may mga aksidente,
may mga kung ano-ano daw na ano tawag doon na pwedeng mangyari sa'yo. Kaya, pero ano naman doon, yung kakagatin mo lahat ng makita mong matigas siya. Parang naman aso nun. Pero yun nga, sabi niya, ang payo niya, wala daw masama kung maniniwala tayo. Ang payo ko, prayer. Prayer kung nanaginip kayo ng ganoon. Kasi marami rin namang ibig sabihin yun. At kung ano naman yung faith natin, hindi tayo tatablan. Promise at probing yan, guys. So, yun. Sabi may comment, sabi na naginip din ako, natanggal yung ngipin ko. That time kasi, masakit ang ngipin ko. Gusto ko nang ipabunot ka. So, quarantine, bawal lumabas. Sinabi ko nga sa nanay ko. Tapos ang sabi niya, masama nga daw yun. Kagataw ako ng kahoy or di kaya ng kutsara. So, yun ginawa ko nga. Kasi natatakot ako. Or hindi kaya anong origin nung kagat ng kakagat ko? Or siguro ipoprove or itetest mo na nandun pa rin yung ngipin mo, ganun, kaya kakagat ka. So kung alam nyo guys kung ano yung niyan, yung origin ng pagkagat-kagat nga, just let me know. No, so yun. Thank you for that story. Oops, wait muna tayo sa kwentuhan at takutan at pakinggan muna natin ang mensahe mula sa ating sponsor, Globe. Sobrang stressful talaga when you do things without getting a break. Buti na lang, with Globe Prepaid's Go Plus 99, you can register to Go Watch and start grinding to finish your favorite TV series on Netflix, YouTube, Viu, iWant TFC, or even G Movies. Go Plus 99 with Go Watch lets you get a total of 16 gigabytes of data. That's 8 gigabytes for all the sites to do what you need, like listening to this podcast, and 8 gigabytes of data for apps that you love. You can also get unlimited text to all networks, valid for 7 days. Register now to Go Plus 99 via the new Globe One app or GCash, or dial *143 number sign on your phone. Register to Globe Prepaid's Go Plus 99 now and start seizing the moment. At balik na tayo sa kwentuhan, dito lamang sa Stories Philippines Podcast. Thanks, Globe! At next na po tayo agad. Ito. Pangitaino palatandaan. Hello po. Sana po is mabasa nyo ito. Maraming salamat po at God bless po. Hindi mo raw malalaman kung kailan ka mawawala sa mundo. Ngunit may mga palatandaan daw kung oras mo na. Gaya ng sinabi sa akin ng kapitbahay namin na may umaaligid daw na itim na uwak sa bahay nyo kapag may mawawala na. So meron naman pangontra gaya daw ng pagsaboy daw ng asin sa paligid ng bahay o itaboy nga yung umaaligid na uwak. Gaya na lang ng nangyari sa lolo ko. Noong nakaraang taon lang is nalaman naming meron siyang stage 4 cancer. Hindi na siya pumayag na magpagamot noon at sa bahay na lang. Naalala ko yung pangitain na yon. Ayaw ko mang maniwala, wala rin namang magagawa. Kinabukasan, ako ang natoka sa pagbabantay sa lolo ko. Kumuha ko ng tubig sa kusina para ibigay kay lolo bago pa man ako makapasok sa kwarto. Inapansin ko na merong itim na paru-paro na nakadapo sa pintuan ng kwarto nga. Hindi ko na lang iyon pinansin. Nang sumunod na araw is meron namang uwak nga na huni ng huni sa tapat ng bintana ng kwarto ni lolo. Nakita ko yun minsan na dinalaw ko siyang muli. Naalala ko yung mga pangontra na sinabi kapag nakakita daw ng mga ganon. Kaya nagbalot ako ng asin at sinabit sa bintana ni lolo. Dumaan ang 1 linggo, binawian na ng buhay si lolo at yung ginawa kong pangontra wala ring nagawa. Naalala ko pa nga noon na habang naghihingalo si lolo merong uwak na paikot-ikot sa bubong ng bahay na parang hindi mapakali.
At nang tuluyan ng bawian ng buhay, si Lolo ay nawala na rin yung uwak. May connection kaya iyon o sadyang nagkataon lang? Pero papaano maipapaliwanag yung experience na meron ding itim na uwak na nalipad at nahungi sa paligid ng bahay nang mamatay si Lola? Tsaka isang itim na paru-paro na hindi pangkaraniwan yung laki nang mamatay naman yung pinsan ko dahil sa dengue. So totoo kaya ang mga pangitain o nagkakataon lang lahat? Yun yung kanyang tanong. So, mga pangitain, may narinig akong ganyan dun sa tita ko dati nung namatay yung anak niya. Parang baby yata yun. E di, yun na. May narinig naman daw silang parang kumalabog hindi sa silong, ang tawag doon, sa bubong. Yung sa bubong nila, yung sa may sa taas. Di ba may bubong, tapos may parang, yung kahoy, yung plywood. Basta hindi ko alam tawag yan, basta sa roof, ganyan. So, sa loob doon, may parang kumalabog daw, tapos yun, wala na. So, yun. Hindi natin alam, malay nyo, kasi, parang ang ko dyan, ang tingin ko dyan, sa akin lang parang angel of death siguro na in the form of some animal or something na nandyan na. Tapos, yun na, kapag oras mo na, nandun sila, tapos handa ka ng kunin, dadaling ka na sa destination mo, sa langit or sa impyerno. Yun na. So, yun. Angel of Death. Nabanggit din yan sa sa Exodus. I think sa Bible. So yun. Tayo? Prayer talaga. Ilang beses ko na nababanggit ang prayer kasi yun naman talaga yung natin, guys. Lalo sa panahon ngayon. Kung hindi man sa mga ganito, di ba? Sa mga situation, every situation natin, yun talaga yung natin, yung malalapitan natin, masasandalan natin ngayon, prayers. So, yun, tumibay ang ating faith. Lalo't ngayon may nagbabanta na namang bagong variant ng virus, hindi ba? So, yun. Thank you sa kwento na yan. Maraming salamat po. At ito sabi, bakit daw sinabit? Dapat daw sinaboy, hindi ba? So, yun. Hello, readers. I want to share some creepy moments na nangyari naman sa dream ko. Okay, nag-share din siya. So, around 3 a.m. naman yun. Okay. Tuwing alas 3 ng hapon naman, yung mga nangyayari. Oo, yun, something na nangyayari tuwing 3 a.m. Kasi parang contradiction daw yun, no? Diba yung namatay si Jesus, 3 p.m. Naman daw kabaliktaran yung mga nangyayari. Parang the witching hour nga daw, ika nga, yun sabi. Pero sa amin naman dito, wala naman. Kasi 3 a.m. gising na gising kami. Yun ang araw namin. So, yun. Thank you po. So, yun. Aswang yan. Mabango kasi sa pang-amoy nila yung taong malapit ng mamatay. Kaya sila umaaligid sa palibot ng inyong bahay. Oo nga. Yan nga rin daw. Nabasa ko sa mga aswang books o sa mga aswang stories na na-feature na natin o na-feature na dito sa podcast. Minsan daw yung mga aswang yan talagang very aromatic sa kanila, yung mga ganon, yung mga malapit na. Kasi nga may tendency na kunin nila or yung snatch, yung pinapalitan yung katawan. Tapos basta yung ganyan madalas sa mga probinsya. Tapos pinapalitan ng tawag doon, saging, katawan ng saging, ganyan. Tapos basta yung mga kung ano tradition nila doon. Naalala ko pa nga sa KMJS yung baby. Diba yung binato sa bintana kasi hindi raw yung totoo para lumitaw daw yung totoong itsura kasi daw yun ang saging. Pero yun pa rin, ganun pa rin. So marami tayo, itatakil natin yan or babalikan natin yung mga ganyan sa mga susunod nating mga kwentuhan. Thank you po for that story. At next na tayo, second to the last na agad. Hello po, I just wanna share what I know about things that are possible to happen. Since may nabasa rin akong story about dito, isa na din siguro yung sign na mag-share na rin ako.
Hindi ako Diyos para pangunahan ng lahat, pero sa tingin ko, isa ako sa mga ginagamit niyang instrumento upang magbigay ideya o balaan ng mga tao sa posibleng mangyari sa hinaharap. Oo, may halong kaba kung nararamdaman dahil maaring hindi niyo ako paniwalaan. Ngunit hindi ito dahilan para tumigil ako sa pagtipa ng bawat letrang nilalaman nito. Isa lang sana ang pakiusap ko, bigyan niyo sana ako ng oras na ibahagi ang kwentong ito. Nung ako'y naging grade 8, doon na nag-umpisa lahat ng kakaibang pangyayari sa buhay ko, lalo na sa mga panaginip ko. Nagugulan ako dahil sa hindi malamang dahilan. Nagkakatotoo ang mga panaginip ko. May mga panaginip na hindi pangkaraniwan. May pagpatay, World War III, paglindol, pagbagyo, pagsabog ng bulkan, pagbaha, mga sakit, apoy, at marami pang iba. Yung pagsabog ng 3 bulkan ay last year ko pa nakita. Hindi ko alam na Bulkang Taal pala ang isa dito. At nung sumabog, para bang galit na galit siya dahil sa dami ng lava na lumabas sa kanya kasabay ang matinding pagsirit nito. Datating din ang araw kung saan legal ang pagpatay sa mga tao. Mahahati ang mundo sa dilim at liwanag. Kahit ang iba na nakasulat sa Biblia ay nakikita ko sa panaginip. Mayroon pa ngang mga kumakausap sa akin. May mga sinasabi rin sila sa akin. Naiiyak ako sa tuwing mababasa ko sa Bible ang mga nasa panaginip ko dahil may pagkakatulad sila. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Oo, malaking distraction ito sa pag-aaral ko. Madalas nga akong umiyak mag-isa dahil hindi ko alam ang gagawin o kung may pwede ba akong sabihin kasi alam ko na mahirap paniwalaan. Pero ngayon, nakatagpo ako ng mga kaibigan na alam kong naniniwala sa akin at silang nag-i-encourage sa akin na ibahagi ko ito sa iba. Nahirapan ako tuwing nararamdaman ko at nakikita ko ang masasaklap na mangyayari, pero ano ang magagawa ko? Blessing ito, hindi ba? Nalulungkot ako sa mundong kinabibilangan ko. Napakasama na nito. Ang laki ng pinagbago. Para bang mga demonyo ang nag-ahari dito. Unti-unti nang nangyayari ang nakalatha sa Biblia. Gayon din sa panaginip ko. Sana matauhan na tayo. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin dahil nirerespeto ko ang bawat opinyon ninyo. Ito ay isang babala lamang na maaaring maganap sa nalalapit na panahon. Ito ay umpisa pa lamang ayon sa nakikita ko. Unti-unti na silang nangyayari sa loob ng maikling panahon. Ang mundo natin ay nakababahala na. Kalagim-lagim ang mangyayari sa mundo natin kung hindi natin isasabuhay ang salita ng Diyos. Ipagdasal natin ang bawat isa, magpatawad tayo, mahalin natin ang Diyos higit sa lahat. Ang lahat ng inilahad ko dito ay maaaring hindi malinaw para sa lahat, pero isa lang ang tiyak ko. Malaki ang posibilidad na maranasan natin ang mga bagay na iyan. Hindi natin ito mapipigilan. Ayan, may binibining bituin. Hi, ako si Earl, ang inyong camp master sa Philippine Campfire Stories podcast. This podcast is about stories of myths, legends, and true horror stories from the Philippines, narrated in Tagalog, powered by Podcast Network Asia. Listen to Philippine Campfire Stories, available in all major podcast platforms. So, yun nga,
tawag doon yung mga vision na same yan talaga sa Bible, lalo sa Revelation. Mangyayari yan. Sabi nga, pupula ang buwan at hindi na sisikat ang araw. Ano pa ba? Apoy yung magko-consume sa buong mundo. At ang mga bituin ay babagsak mula sa langit. Totoo yan. So, yan. Kailangan alam natin yung ating pinangahawakan, matibay yung ating faith, guys. So, yun lang talaga yung ating kung matibay tayo, malalagpasan natin yung mga lahat ng yan. So, thank you so much for that wonderful premonition, prediction, declaration. At ito, last story na po natin for this episode. Thank you so much kung hanggang dito is nakaabot ka sa ating podcast episode o sa parting ito ng ating podcast. Hi po, share ko lang sana ang kwento ng kaibigan ng ate ko sa amin 2 years ago. Yung kaibigan kasi ng ate is college intern student at minsan may shift sila na panggabi at ginagabi na nga pa uwi. So isang araw, sumakay siya ng jeep na yung route ay umiikot sa buong city dito sa amin. Gabi na yon at pauwi na siya hanggang sa 2 na lang silang ang natira sa jeep. Yung kaibigan ng ate ko ang nasa front seat at doon nakaupo ay nakatingin lang sa daan. Tapos ang isang babae naman ay nasa loob ng jeep din. After ilang minutes, nagtaka yung kaibigan ng ate ko kung bakit panay lingon sa salamin ng driver. Tsaka napansin niyang ibang daan ang tinatahak nila. Parang sa ibang way na iniikutan ng ruta niya. Natakot ang kaibigan ng ate ko kasi akala niya may masamang balak ang driver kaya nagtanong siya pero di siya pinansin. Yung babaeng nakaupo naman sa likuran ay busy lang kaka-cellphone kaya hindi niya napansin. Pagkatapos ng isa pang ikot, huminto na ang driver sa gilid ng marami ding dumadaan na jeep. Pero nagulat ang kaibigan ni ate na tinawag siya ng babae sa likuran at sinabing, "Inday, kanina pa kita tinitingnan sa salamin. At tuwing tumitingin ako, wala kang ulo sa salamin." Kung dumaan tayo sa normal na daan, maaaring mapahamak tayo at mamatay ka. Masamang pangitain iyon. Ibababa kita dito at sumakay ka ulit ng jeep pabalik sa inyo na may ibang ruta na dinadaanan. At pagdating mo sa bahay, sunugin mo lahat ng sinuot mo ngayong araw para hindi ka masundan ng masamang elemento. Pagkarinig daw niyon, ay biglang nagtayuan ang balahibo ng kaibigan ng ate ko at natakot naman ang babaeng kasama niya kaya medyo natagalan pa ito bago mababa. Pagkatapos bumaba ng babae, nagkwento ang driver sa kanya na buti na daw ay sa front seat siya umupo dahil kapag nandun siya sa likuran ay may hirapan siyang iligtas silang tatlo sa kapahamakan. By cream. Oo, yung mga pangitain na yung mga walang ulo, yung mga ganyan-ganyan. Ang creepy niyan, sobra. Minsan sa mga picture, yan. Minsan sa mga sa mga video rin, ganyan. Sa YouTube, marami ako napapanood na ganyan. Tapos yun nga daw yung tatanggalin yung, dito sunog yung damit, ganyan. Mga vision. So, yun, thank you po for that. Ito, nangyari na rin nga daw yun sa kanila ng kaklase. Nagre-lesson yung teacher nila. Nung pagpasok ng kaklase ko, biglang umiyak. Wala daw ulo yung kaklase namin. Pinauwi siya noon, pati na din yung kaklase namin na walang ulo. Kapitbahay ko yung kaklase kong walang ulo. Pag uwi ko, kinuwento ko sa pamilya ko. Sabi nila pumunta daw sila sa simbahan tapos yung aso nila nasagasaan. Yung aso daw yung nag-sacrifice. So, totoo yan. Sabi nila. Kasi nung hindi ko alam ano ba to, experience ko rin to or sa mga pinsan ko yung ganyan.
minsan nalilipat sa mga aso, sa mga hayop, tapos sila yung nagkakasakit o yung namamatay. Diba, kunyari ikaw may sakit ka, tapos bigla na lang, diba, pinagamot, ganyan, tapos biglang nalipat sa mga hayop or sa mga aso. So, yun. Thank you so much po for those stories, mga panaginip, mga pangitain. At kung nabitin ka sa topic natin ngayon, just let us know at magta-topic pa tayo ng maraming ganito. Interesting tong topic na to, guys, ha. Sobra. So, thank you po so much. At wala pa rin ang ating co-host na si Rap dahil sobrang busy. Ang kanyang mother ay nasa hospital. Get well soon po, tita. At maraming salamat po sa inyo, lahat na nakikinig all over the world at dito sa Pilipinas. Thank you so much po. Muli akong inyong host si Paul. At nag-iwan sa inyo ng keep the faith, be strong, and always know that the Lord is God. Maraming salamat po. At ito ang Stories Philippines Podcast. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.